Magandang araw sa ating lahat. Share ko lang tong video na to sa ating mga kapwa technician na baguhan pa lang or hindi pa pamilyar sa gandang klase ng rep. Ang model nito ay GRB222 SQBB at GRB202 SQBB. At disclaimer lang din na ang mga babanggitin ko sa video na to ay base lamang po dun sa mga na-encounter ko sa ilang taong kong pag-check up at pag-repair ng gantong klase ng unit. At para naman sa mga hindi pa pamilyar, ang board ng gantong model ay merong dalawang LED light. Yung kanyang LED 1 ay makikita natin dito sa kanyang malapit sa capacitor at IPM. At yung kanyang LED 2 naman ay makikita natin dito malapit sa kanyang tack switch at socket. Bale itong tack switch na to, para sa mga hindi nakakaalam, kapag halimbawang ang unit natin ay naka-unplug pagdating natin sa customer at kapag isinaksak na natin sa outlet, para hindi na natin hintayin yung 5 minutes na delay bago mandar yung compressor, pwede natin itong pindutin ng isang beses. At kapag pinindot natin yan ay normal na magbi-blink yung kanyang LED 2. At tandaan natin na yung LED 2 na yon ay normal na ilaw siya kapag halimbawang pinindot natin. Pero kung halimbawang hindi natin siya pinindot pero umilaw or nag-blink yung kanyang LED 2, ibig sabihin ay merong error yung kanyang unit. Sa 4 blinks naman, maaaring ang problema niyan ay yung kanyang heater. Lumalabas kasi yung 4 blinks kapag halimbawang nakailang cycle na yung kanyang unit at lumilipas yung duration ng kanyang defrosting, pero hindi nasisense ng kanyang defrost sensor na umaabot siya ng 13 degrees Celsius. Ibig sabihin yung unit natin ay dire-diretso lang din nag-over icing. At dito naman sa ating 6 blinks ng ating LED 2, maaaring ang problema niyan ay yung kanyang freezer fan motor. Maaaring hindi na siya umaandar dahil sa over icing, dahil nakalsuhan siya ng yelo, o di naman kaya ay talagang may problema na yung kanyang freezer fan motor. At dito naman sa ating panghuli, kung mapapansin nyo, nilagay ko dito LED 1 ay naka 8 blinks at yung LED 2 naman niya ay naka 4 blinks. Ibig sabihin sabay silang nag-error. Kapag ganyan, ang problema niyan ay yung kanyang mainboard. Ang symptoms naman niyan ay umaandar pa rin naman yung kanyang compressor, pero yung yellow ng kanyang mga item dun sa freezer ay medyo transparent, hindi siya talaga yung solid na yellow. At dito naman tayo sa ating LED 1 or yung ating LED light dito sa kanyang malapit sa kanyang capacitor at IPM. Dito unahin natin yung kanyang 8 blinks. Sa 8 blinks, ang ibig sabihin niyan ay communication error. Ibig sabihin ang problema niyan ay yung kanyang mainboard. Minsan yung 8 blinks na yan, mula kapag halimbawa galing siya sa unplug, may mga pagkakataon na matagal yan bago lumabas, inaabot pa ng 30 minutes. Kaya hanggat maaari, wag nyo na lang po ipa-unplug dun sa customer yung kanyang unit. Para pagdating nyo, makita nyo kung meron na talagang error yung unit niya, kasi may mga pagkakataon na ang mga error code natin, lalo yung mga error dito sa ating LED 2, kapag halimbawang in-unplug yan ng matagal at pagdating nyo sa customer ay sasaksak nyo pa lang, matagal siya bago lumabas, minsan inaabot pa ng ilang araw. Ganon din kapag halimbawa naka-encounter kayo ng 7 blinks. Ang problema din yan ay mainboard. Pero yung mga pagkakataon na may mga na-encounter na akong mga gantong model na nagkakaroon ng 7 blinks habang umaandar yung compressor. Minsan naman ay nagkaka-error, may mga ilang araw nawawala, kaya ang nagiging symptoms niya na sinasabi ng customer
ay may pagkakataon daw na nag-yellow yung unit at okay naman. May pagkakataon na after ng ilang oras ay nagtutunaw yung kanilang mga laman sa freezer. At dito naman sa ating fixed blinks, kung mapapansin nyo, dalawa yung fixed blinks natin. Meron tayo sa LED 1 at LED 2. Pero dito sa LED 1 natin, ang fixed blinks na to ay related sa compressor. Ibig sabihin niya na nag-stack up. Sa iba naman, ang pagkakataon na gaya sa mga RBS or RBT, fixed blinks din ay related sa kanyang compressor pag nagkakaroon na ng high ampere or nag-overheat. Sa RBS naman or sa ibang side by side, sa 7 pin madalas ay mainboard, pero may pagkakataon din na nandun sa kanyang compressor. Ang 5 blinks naman natin ay may problema din yan sa kanyang compressor. May pagkakataon din na nandun sa kanyang board. Pero ang style ko kasi dyan para malaman ko kung talaga bang ang pinanggagalingan ng kanyang 7 blinks, 6 blinks, 5 blinks ay kung compressor or board, ang gawin nyo ay i-unplug yung unit. I-disconnect nyo yung kanyang socket ng compressor dito sa socket na to. Tanggalin na yung kanyang socket ng compressor yung board, ay paganahin nyo ulit yung unit. I-plug nyo tapos kahit pindutin nyo na lang yung kanyang lock switch para hindi na kayo mag-set ng 5 minutes. Pag halimbawang ang error example ay 6 blinks at kung tinanggal nyo ay nag 6 blinks pa rin, confirm natin ang problema ay nasa mainboard. Pero kung halimbawang 6 blinks ang error niya pero kung tinanggal nyo yung kanyang socket ng compressor ay 3 blinks, ibig sabihin ang problema nun doon sa kanyang compressor. Tinawin ulit natin na bali example, ang problema natin ay 5 blinks. Ngayon para ma-confirm nyo na 5 blinks ay nasa compressor o nasa mainboard, tanggalin nyo yung kanyang compressor, yung socket ng compressor. Pag 5 blinks pa rin, ibig sabihin ng problema na unit natin mainboard. Pero kung halimbawang tinanggal natin at nag 3 blinks naman siya at nawala yung kanyang 5 blinks na error, ibig sabihin ang problema natin ay nandun sa kanyang compressor. Ganun din yung ginagawa ko sa mga RBS at sa ibang model. Dahil yung 3 blinks kasi ang problema niya, open winding yung compressor at nakadisconnect kanyang mainboard. Bali, yun lang yung ating video at sana nakatulong sa ating mga kapwa technician. Bali, kung meron kayong mga gustong idagdag or may nakita kayong maaaring mali doon sa mga sinabi ko or may gusto kayong itanong, pwede nyong i-comment dun sa ating comment section sa baba. Maraming salamat po.